Kampo ng mga halos-hos, muling nanindigan, na hindi sila pwedeng kasuhan ng GMA Network. Kalyeserye magbabalik sa Eat Bulaga. Sino kaya ang mga bagong makakasama dito? Ann Curtis, bibisita sa Eat Bulaga, totoo ba? Maine at Miles, muling nakita ang kakulitan sa Eat Bulaga. Ngayong Miyerkules nga July 9, 2025, ay dahil balik Eat Bulaga na rin si Dabart Ads Ryan. Ay balik barangay na rin si Dabart Ads Paulo, at nasa studio naman si Dabart Ads Miles. Kaya naman, ay marami nga ang mga natuwa, nang makitang magkasama na ang dalawa sa mga EB girls na sina Dabart Ads Miles at Dabart Ads Maine. Na muli nang napanood na magkasama sa segment na Perifi, at muli din nang nakita ang kakulitan ng mga ito. Samantala, Ann Curtis, bibisita nga ba sa Eat Bulaga? Yan nga ang ilan sa mga naging tanong ng ilan sa mga comments, sa YouTube livestream ng Frontline Pilipinas noong July 8, matapos ibalita ang nalalapit na pagpapalabas ng Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay, na kung saan ay pinagbibidahan na ni Ann Curtis at Joshua Garcia, kasama si Carlo Aquino. Pero, dahil alam naman ng lahat na napapanood din nga sa isa pang noontime show si Ann Curtis, ay mukhang imposible nga itong mangyari. Pero, si Joshua Garcia at Carlo Aquino, ay may malaking posibilidad na bumisita sa Eat Bulaga. Dahil kung inyong matatandaan, ay bumisita na rin naman si Carlo Aquino noon sa Eat Bulaga, sa segment na bawal kumurap ng Eat Bulaga noon. At matatandang hindi na din naman bago kay Joshua Garcia, ang pagbisita sa Eat Bulaga, dahil matatandaang bumisita na rin siya noon sa Eat Bulaga, sa segment naman na bawal judgmental noon. Kaya naman, ay dahil nakabisita na rin sila sa Eat Bulaga noon, ay hindi na nga imposible kung bibisita din sila sa Eat Bulaga ngayon, para mag-promote ng kanilang show ng Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay, na mapapanood din nga sa TV5. Dahil matatandaang kamakailan lang din, ay bumisita naman din si Gerald Anderson sa Eat Bulaga, para naman i-promote ang The Sins of the Father. Kaya naman, ay dapat na ngang abangan ang pagbisitang ito ni Joshua Garcia, o kaya naman ni Carlo Aquino sa Eat Bulaga, at kung kailan, ay yan nga ang dapat nating abangan. Lalo na nga't magsisimula na nga ang It's Okay to Not Be Okay ni Ann Curtis, Joshua Garcia, at Carlo Aquino sa July 21. Pero, matatandaang may mataas naman na respeto at pagtingin si Ann Curtis sa Eat Bulaga, sa kanyang interview noong 2023. Na kung saan ay mababasa nga ang sinabi niya dito na, "We will always look up to Eat Bulaga. They have set the benchmark for noontime variety shows," Ann said, expressing further praise for the show's hosts and crew. Samantala, marami na nga ang mga excited, sa tila pagbabalik nga ng isa sa mga tatak Eat Bulaga na kalyeserye, na talaga namang sinubaybayan ng marami noon. Pero, tila magbabalik na nga daw ito, at mapapanood na nga sa Eat Bulaga ulit, matapos ang maraming taon. Yan nga ay dahil nga sa isang post ng Eat Bulaga na ito. Na talaga namang umani nga ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens, matapos itong i-post ng Eat Bulaga noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po.
Gaya na nga lang ng mga reaksyon na magbabalik daw ang kalyeserye sa Itbulaga, ganun na rin ang ilang reaksyon na may ibang plano ang Itbulaga para dito. Pero, magbabalik nga kaya ang kalyeserye, at sino-sino naman kaya ang makakasama dito, at ipagpapatuloy kaya ang kwento? Kung ano man ang plano dito ng Itbulaga, ay yan nga ang dapat nating abangan, dahil kung titignan nga, ay may bago na namang karakter si Wally sa Itbulaga. Matapos ang paglabas ng karakter ni Wally bilang Iana, na matatanda ang nangyari pa nga ang kanilang showdown noong Sabado July 5. At hindi nga lang yan, dahil kung isasama nga ang mga characters na naipakilala na sa segment na Gimme 5, na mga AI The Bark Ads, ay matatandaang naputol na nga ang kwento ng AI The Bark Ads, at matatandaang wala na rin ng bumisitang AI The Bark Ads noon sa Itbulaga. At ngayon nga, ay may mga AI The Bark Kids na rin, na mga dumagdag pa nga sa mga AI family ng Itbulaga. Na kung titignan, ay pwedeng ang noon pa lang ay pinaghahandaan na ito ng Itbulaga, dahil sa mga AI characters na pinakilala sa Itbulaga. O kaya naman, ay muling mapapanood ang mga episodes ng kalyeserye sa Itbulaga. Kaya naman, ay kung magbabalik nga ang kalyeserye, ay yan nga ang dapat nating abangan sa Itbulaga, lalo na nga't sa video na pinost ng Itbulaga, ay malabo man, ay makikita nga si Wally na tila si Lola ni Dora. Samantala, muli ngang nanindigan ang kampo ng mga haloshos ng tape, na hindi sila pwedeng kasuhan ng GMA Network. Na mababasa nga sa article mula ABS-CBN News, na may date na July 8, 2025, na kung saan ay mababasang ang nagsubmit ng counter affidavit ang kampo ng tape, para pa rin sa kasong estafa na inihain ng GMA Network noon. Na mababasa ngang Television and Production Exponents Inc. executives filed a joint counter affidavit with their lawyer on Tuesday before the Quezon City Office of the Prosecutor, in response to the estafa case filed against them by GMA Network Inc. Ayon pa nga kay Attorney Maggie Abraham Darduque, na ang kaso daw ay may kaugnayan sa hindi nabayarang airtime fee sa ilalim ng kanilang kasunduan. Na matatandaang napag-usapan na rin natin noon. Ayon pa nga sa kanya, na ang kaso ay hindi dapat laban sa mga individual na opisyal, dahil ang issue ay isang civil obligation ng Tape Inc. bilang isang korporasyon. Dagdag pa nga niya, na ang kasunduan ay nilagdaan sa pagitan ng GMA Network at Tape Inc., hindi ng mga individual na opisyal. Na mababasa nga, she said, the case should not be against the individual officers, because the issue is a civil obligation of Tape Inc. as a corporation. This is a juridical person or a corporation, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal, because corporation cannot be incarcerated or cannot be imprisoned, so hindi siya pwedeng makasuhan ng criminal case. She added that the agreement was signed between GMA Network and Tape Inc., not by the individual officers. So hindi party yung mga respondents, or individual parties of the board of directors, as well as yung mga officers ng Tape dun sa agreement. So ang ibig sabihin, ang may liability to be able to collect and also to pay yung airtime fees ay yung Tape Inc. as a corporation. Darduque said letters sent by GMA to Tape, which were attached to the complaint, even mentioned plans to file a breach of contract and collection case against the company, not its officers. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?